Kakayers, siguradong magugulat ka kung sasabihin ko sa iyo na may isang panalangin na sa loob po ng maraming siglo ay tinatawag ng mga Kristiyano na never known to fail. Isang panalangin po ng milyong-milyong tao ang nagdasal. Isang panalangin po na inuugnay sa isang pinakadakilang miracle worker ng simbahan. At isa pong panalangin na hanggang ngayon ay patuloy po na dinarasal sa buong mundo. Ngunit sandali lamang po, totoo bang hindi ito nabibigo? Totoo bang lahat ng hinihingi kay San Antonio ay natutupad? May espesyal ba siyang kapangyarihan? O may mas malalim na katotohanan gustong ituro ang simbahan? At higit po sa lahat, biblical ba ang paghingi ng tulong sa mga santo? Ano ba ang nais na ipahiwatig ng Diyos sa pamamagitan ng mga himalang ito? Ka-curious, ang sagot po ay maaring magbago po sa paraan ng iyong pagdarasal magpakailanman. Now, sino ba talaga si San Antonio? Kapag binabanggit pong pangalan ni San Antonio de Padua, halos lahat po ay may naririnig ng kwento. Nawawalang gamit na natagpuan, himalang paggaling, mga dasal na sinasagot, mga imposibleng sitwasyon na nagkaroon ng solusyon. Dahil po sa loob ng maraming siglo, tinatawag po siyang the Wonder Worker, the Hammer of Heretics, at isa po sa pinakaminamahal na santo sa buong mundo. Ngunit bago po siya naging kilalang miracle worker, isa muna siyang taong lubos po na umiibig kay Kristo. At dito po nagsisimula ang lahat. Hindi po sa himala, hindi po sa kapangyarihan, kundi sa kabanalan. Now, ito pong malalim na katotohanan. Ito po kasing madalas na nakakalimutan ng marami. Hindi po naging makapangyarihan si San Antonio dahil po sa sarili niyang kakayahan. Naging makapangyarihan siya dahil napakalapit niya kay Jesus. At iyan po ang sekreto ng lahat ng santo. Hindi po sila dakila dahil sa kanilang sarili, dakila sila dahil pinayagan nilang kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Now, sinasabi nga po in John 15:5, apart from me, you can do nothing. Pansinin niyo po ito, hindi po sinasabi ni Kristo na kaunti lang ang magagawa niyo. Ang sinabi niya, nothing. As in, wala. Ibig sabihin lamang po nito, lahat ng himala ay mula sa Diyos. Lahat ng biyaya ay mula sa Diyos. Lahat ng kapangyarihan ay mula sa Diyos. At ang mga santo ay instrumento lamang po sa kanyang awa. Kaya ito po ang unang tanong ng marami. Bakit may himala? Bakit may mga hindi may paliwanag na pangyayari? Bakit may mga dasal na tila agad sinasagot? Biblical ba ito? Ang sagot po dito ay malinaw. Yes. Sa buong Biblia po, ginagamit ng Diyos ang mga himala bilang tanda po ng kanyang presensya. In Exodus 14, pagkahati po ng dagat na pula. In John chapter 2, tubig po na naging alak. In John chapter 11, pagkabuhay po ni Lazaro. In Acts chapter 3, pagpapagaling po sa pilay. Ngunit pansinin niyo po ito. Ang layunin po ng himala hindi para aliwin ang tao. Hindi po para magpasikat, hindi po para gumawa ng sensation. Ang layunin po nito, palakasin ang pananampalataya, tawagin ang tao sa conversion, ituro si Kristo, at ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. At iyan din po dahilan kung bakit may mga himalang inuugnay kay San Antonio. Hindi po para sambahin siya, kundi para ituro tayo kay Jesus. Now, dito po tayo dapat maging maingat. Dahil maraming tao pong nakakarinig ng katagang, "This prayer has never been known to fail." At agad po nilang inisip na kapag dinarasal ko ito, siguradong makukuha ko ang gusto ko. Parang garantiya ito, parang magic formula. Ngunit hindi po yan ang itinuturo ng simbahan. Ito pong malalim na katotohanan. Wala pong santo na may kapangyarihang pilitin ang Diyos. Wala pong panalangin na makakapilit sa Panginoon. At wala pong novena, sakripisyo o debosyon ang maaari pong magdikta sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po in Isaiah 55:8-9, "My thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways." Pansinin niyo po ito. Mas mataas pang karunungan ng Diyos kaysa sa atin. Mas nakikita niya ang buong larawan. Mas alam niya ang makakabuti sa ating kaluluwa. Kaya kapag sinasabi mo pong never known to fail, ang tunay na ibig sabihin lamang nito ay hindi nabibigo ang Diyos na ibigay ang biyayang tunay na kailangan ng kaluluwa. Hindi po laging gusto natin, kundi ang kailangan natin. Ito pong madalas na itinatanong po ng mga hindi katoliko. Bakit pa dadaan sa santo? Bakit hindi direktang kay Jesus? Maganda po ang tanong at ang sagot po ay napakalinaw. Humihingi po tayo ng panalangin sa mga santo sa parehong dahilan kung bakit humihingi tayo ng panalangin sa ating mga kaibigan. Sabi nga po in James chapter 5 verse 16, "The prayer of a righteous man is powerful and effective." Kung naniniwala kang pwedeng ipagdasal ka ng isang banal na tao dito sa lupa, bakit hindi ang isang banal na taong nasa langit na kasama ang Diyos? Di ba? Sabi nga po in Revelation chapter 5 verse 8,
Ang mga banal sa langit ay naghahandog ng mga panalangin ng bayan ng Diyos sa kanyang harapan. Hindi po patay ang mga santo. Maliwanag po yan. Buhay po sila kay Kristo. Sabi nga po in Luke 20:38, He is not God of the dead, but of the living. Kaya kapag humingi po tayo ng panalangin kay San Antonio, hindi po natin siya sinasamba. Hindi po natin siya ginagawang Diyos. Humihiling lamang tayo na samahan niya tayo sa panalangin kay Kristo. At ito pong nakakagulat. Sa loob po ng halos 8 siglo, libo-libong testimonya pong naiulat. Mga nawawalang bagay na natagpuan, mga pamilya na nagkaayos, mga pagpapagaling na hindi inaasahan, mga conversion na tila imposible. At hanggang ngayon po, patuloy pa rin dumadaloy po ang mga testimonya. Ngunit bakit? May espesyal bang kapangyarihan si San Antonio? Ang sagot po dito ay malinaw. Wala. Ang kapangyarihan po ay hindi galing kay San Antonio. Ang kapangyarihan po ay galing kay Kristo. Ngunit dahil po sa kanyang malalim na kabanalan, ginagamit po siya ng Diyos bilang instrumento ng kanyang awa. Katulad po ng ginagawa niya kay Moises, kay Elias, kay Pedro, kay Pablo, at sa lahat po ng mga santo. Ang himala ay hindi po nagpapatunay na makapangyarihan po ang mga santo. Ang himala ay nagpapatunay na makapangyarihan ang Diyos. Kaya bakit po may mga visions at apparitions? Well, ito po kasing madalas na tanong at madalas po na lumalabas kapag pinag-uusapan po si San Antonio. Nagpapakita ba talaga ang mga santo? Biblical ba ito? Posible ba ito? Well, ang sagot po dito ay malinaw. May biblical foundation po ang supernatural visions. In Acts chapter 9 po, nagpakita si Kristo kay San Pablo. In Matthew 17, nagpakita po sina Moises at Elijah sa bundok po ng Transfiguration. In Revelation, punong-puno po ng heavenly visions ang aklat. In Acts chapter 12, nagpadala po ang Diyos ng anghel upang iligtas po si Pedro sa bilangguan. Sa buong kasaysayan po ng kaligtasan, may mga pagkakataon po na pinapayagan ng Diyos ang mga extraordinary interventions. Ngunit tandaan po natin ito, hindi po sila sentro, hindi po sila pundasyon ng pananampalataya, hindi po sila kapalit ng ebanghelyo. Ang tunay po na apparition ay laging nagtuturo pabalik kay Jesus. Kung inilalayo ka ng isang vision kay Kristo, hindi po ito mula sa Diyos. Maliwanag po yan. Kaya ano ngayon ang sinasabi ng mga santo? Well, si Saint Anthony po mismo ay nagsabi din, actions speak louder than words. Let your words teach and your actions speak. Ito po ay napakalalim. Dahil sa panahon po natin ngayon, maraming tao pong naghahanap ng himala. Ngunit nakakalimutan nila ang pinakamalaking himala ay ang pagbabagong loob. Sabi nga po ni Saint Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Pansinin niyo po ito. Hindi po niya sinabi na magpanik kayo. Hindi niya sinabi na matakot ka. Hindi niya sinabi na maghanap ka ng kakaibang tanda. Ang sinabi niya, pray, hope, and trust God. Kaya ano po sinasabi ng mga exorcists? Kagaya po ni Father Gabriel Amort ay madalas po na nagpapaalala that the devil fears humble prayer. Hindi niya po sinasabi na takot ang demonyo sa papel. Hindi niya po sinasabi na takot siya sa medalya. Hindi niya sinasabi na takot siya sa imahe. Ang kinatatakutan po niya ay ang pananampalatayang nakaugat kay Kristo. Ito pong dahilan kung bakit maraming sacramentals ng simbahan ang mabisa laban sa kasamaan. Hindi po dahil sa material na bagay, kundi dahil itinuturo nila tayo kay Kristo. At kapag ang isang tao pa ay tunay na nakasandal kay Kristo, nanginginig po ang impyerno. Now, ito pong pinakamahalagang tanong. Hindi po ang paano nangyari ang himala, kundi bakit ito pinayagan ng Diyos. Marahil ang sagot po ay ito. Sa mundong nawawala ng pag-asa, pinapaalala ng Diyos na siya ay buhay. Sa mundong puno po ng takot, pinapaalala niyang siya ang may huling salita. Sa mundong maraming sagatan, pinapaalala niyang may awa pa rin siya. At sa mundong nakakalimot sa panalangin, pinapaalala niyang hindi siya tumitigil sa pakikinig. Kaya ka-curious, marahil ang maliwanag po na tanong dito ay hindi makapangyarihan ba si San Antonio, kundi ang tamang tanong ay kung gaano ako nagtitiwala kay Kristo. Dahil sa dulo po, hindi po si San Antonio ang sentro. Hindi po ang himala. Hindi po ang novena. Hindi po ang debosyon. Si Hesus Kristo. At iyan po ang pinakamahalagang aral na gustong ituro ni San Antonio sa bawat isa sa atin. Marahil may nanonood ngayon na may hinihiling sa Diyos. Isang pagaling, isang trabaho, isang himala, isang pagbabalik loob sa mahal sa buhay, isang sagot sa matagal ng panalangin. At marahil pakiramdam mo, tahimik ang langit. Ngunit tandaan mo po ito. Ang Diyos po ay hindi kailanman bingi sa panalangin. Maaring hindi pa dumarating ang sagot, maaring iba ang paraan, maaring iba ang timing,
ngunit hindi po siya tumitigal sa pagkilos. Kung may dapat po tayong matutunan kay San Antonio, ito po yun. Ang pinakamalaking himala ay hindi ang paghahanap ng nawawalang bagay. Hindi po ang mga pambihirang tanda, hindi po ang mga kwentong nakakamangha. Ang pinakamalaking himala po ay ang isang pusong muling bumabalik kay Kristo. Dahil sa huli po, iyan ang himalang may halaga hanggang sa walang hanggan. Ang tunay po na sekreto kung bakit tila hindi po nabibigo ang panalangin kay San Antonio ay hindi po dahil may espesyal siyang kapangyarihan, kundi dahil ang lahat po ng kanyang ginagawa ay laging umaakay sa mga tao sa nag-iisang hindi kailanman nabibigo, si Jesu Kristo, ang Panginoon ng mga himala. Kaya kung saan po kayo sa video na ito, please like, share, at i-comment nyo po sa ibaba. San Antonio de Padua, please pray for me. God bless po sa ating lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.